Okay, good day guys. Ito may chinichik kaming Samsung dual wash guys na inverter. Problema nito, hindi nagwa-wash, hindi rin nag-i-spin. Bale, pagka puno niya ng tubig, wala parang nagji-jerk lang yung motor niya sa wash. Tapos pag tinitesting naman sa spin, pagdating niya ng 10 or 9, bumibitaw yung drain motor. Tapos yun, bumabalik yung oras. Kasi nga hirap yung motor na umikot. Kaya pag mga ganito guys na wala namang nakakaalang sa drum, di ba? Walang naman nakaipit, pag ikutin nyo, pre-wheel naman, check agad natin yung pinaka hall sensor nya, yung nakakabit sa may motor. Binuksan natin yung likod guys kasi nandito yung socket nya. May socket yan dito papunta sa board. Ito guys, oh. Yan, ito yung socket ng hall sensor nya. Yung papunta sa baba guys, yung i-check natin ito. Yung isang T-rod nyo, ilagay nyo dyan sa pula na wire. Tapos yun, dyan lang yung isang T-rod. Tapos yung isa, yun yung isunod-sunod nyo ng test. Dapat pag test nyo guys, may makuha kayong 4.5 or 4.6. Dapat dalawa sunod dyan. Tapos yung dulo, mega ohms na lang, 0.8 or 0.7. Tulad dito, check natin. Yan, 4.5. Tapos yung dulo nito, yan, kilo ohms na guys. Kilo ohms na yung reading nya. Yan, o. Kilo ohms na siya. Yan, dapat mga 0.7 or 0.6, 0.8, mga ganun lang yan. Dapat talaga mega ohms. Kasi pag kilo ohm shortage na yan, yan, pinalitan na natin yan. Hindi natin na ipakita kasi nga medyo mahirap-hirap din palitan. Pero may mga videos tayo dyan na iba guys, na pinakita namin kung paano palitan. Ito, tinesting na natin siya. Yan yung parts na pinalitan natin. Ganito yung itsura ng hall sensor na nakakabit sa motor. Yan. Good night to guys. Na-testing na namin to, naikot na to. Goods na siya talaga. Sa hindi pa pala mga nakasubscribe guys, i-subscribe yung YouTube channel natin guys. Yan, hindi na yan bumitaw guys. Hindi yan bumitaw yung drain motor nya. Tapos dire-diretso na rin yung ikot nya. Tapos yan, tinesting na rin natin sa wash yan. Ayos na yung lahat guys. Okay na. Maraming salamat sa panonood.